Basta gera ang pag-usapan, involved talaga ang Israel. Yes, bago natin pag-usapan yan, kumusta kayo mga kapatid? Sana pagpalain kayo ng Panginoon. Gagawa ako ng tapioca, dragon fruit at avocado. Tingnan natin kung anong lasa. Itong pinya, hiniwa ko lang dahil nasisira na, sayang naman matapon lang. Masarap kaya ito mga kapatid, ang tamis. So ngayon, pag-usapan natin ang Israel, bakit palaging involved ang Israel sa gera? At ang balita ngayon ay lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel. At nananawagan ang mga OFW doon na sana hindi na lumala ang tensyon at sana ligtas sila. At sabi din nila, wag daw tayo mag-alala. So ang gusto lang nila ay magdasal tayo para sa kanila na sana ligtas sila at hindi na lumala ang tensyon. Sa nakikita nyo mga kapatid, may 3 pirasong avocado ako pero sira yan ang isa. Sayang. So ngayon pag-usapan natin mga kapatid, bakit palaging involved talaga ang Israel sa gera? Kasi nga ang sabi ng Panginoon dito sa Ezekiel 7 verse 1, duol na ang katapusan sa Israel. Kung malapit na ang katapusan ng Israel. Dahil yan sa pag-disobey nila sa Panginoon. Makaranas talaga sila ng kapigatian, gulo, kapahamakan, dahil yan ang sabi ng Panginoon. Hindi talaga matatapos ang gulo sa kanila kapatid hanggat hindi bumalik ang Panginoon. Kasi ang sabi niya dito mga kapatid, darating ang panahon na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi. Darating sa inyo ang sunod-sunod na kapahamakan. Ito na ang wakas, ang katapusan ninyo. Kayong mga nakatira sa lupain ng Israel, dumating na sa inyo ang kapahamakan. Malapit na ang oras na magkakagulo kayo. Tapos na ang maliligayang araw ninyo sa mga kabundukan. Hindi magtatagal at ipadarama ko na sa inyo ang matindi kong galit. Hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo at pagbabayarin ko kayo sa mga kasuklam-suklam na ginawa Hindi ko kayo kahabagan. Pagbabayarin ko kayo ayon sa inyong pamumuhay at sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. At dito'y malalaman ninyong ako ang Panginoon ang nagparusa sa inyo. Sakit kaayo pag ang Ginoo na maningil sa atua mga igsuon. Bisan pag dili ta Israel, pero sa matag individual nato, kung dili ta mo obeda sa Ginoo, makasinati jud tagkapahamakan. Disobedient mahud kayo ang Israel sa sinugdanan. Tungod lang jud sa mga katigulangan nila Abraham, nila Moises, nila Jacob, mga propeta, gipangga gyapon na sila sa Ginoo bisan pag-ingana sila mga disobedient. Mao lagi moagi gyapon sila kalisod pero dili sila pasagdan sa Ginoo kay pinangga man sila tungod sa mga katigulangan. Dili gyapon sila pasagdan. Piniling katawhan man guna sila mga igsuon mo na bisa magkinaunsa, pinili jud na sila. Magampo ra jud ta para nila ato sila tabang agampo. So balik tayo dito sa niluluto o kapatid. Nagluto ako ng tapioca na maliliit at saka gelatin na mango ang flavor at nilagyan ko ng gatas at saka sugar ng konti. At ilagay na natin ang tapioca natin na maliliit at haluin lang natin ito hanggang ito ay mahalo. At ito namang gelatin, hiwain lang natin na maliliit para pag inom natin ay diretso na. First time kong nakatikim ng dragon fruit at ang lasa nito kapatid, okay lang. Hindi naman siya maasim, hindi rin matamis, tama lang. At pagkatapos natin siyang nahiwa kapatid, pag halu-haluin lang natin at ilagay na natin dito sa pitsil. Wala man tayo laing kabutangan, so diri na to sa pitsil butang. And nakita na ko, puno siya maglisod. Magkuha na po tag isa ka pitsil kay atong tungaon kay para mabutang nato nito na lang atong gelatin. Iniisip ko na talaga kung anong lasa nito dahil alam ko ang mga anak ko hindi talaga mahilig sa ganitong niluluto. Pero excited ko anong lasa. So ngayon mga kapatid, balik tayo sa pinag-usapan natin. Kung tayo ay disobedient sa Panginoon, maraming kapahamakan darating sa buhay natin. Tulad ng Israel. Mas maina maging obedient tayo sa Panginoon. At ngayon, ang lasa reveal tayo mga kapatid. Ang sarap. Ang sarap talaga. Try nyo. Thank you. Bye.